Amen ba? So magabarog tatanan kag dayon pangamuyo ta sa Dios sa sini nga kabuntagon sa pagpaminaw naton sa pulong sa Dios. Aton hangyoon ang balaan ni Espiritu Santo nga magatudlo sa aton, magadungan tatanan. O Dios nga labing gamhanan, nagapasalamat kami sa imo, O Lord, sa sini nga kabuntagon. Thank you, Lord, sa mga activities nga natapos kag sa mga wala pa nahuman namon nga mga buluhaton. This time, amon, O Lord, kilala nga ining amon, O Dios, pagbarog, hindi ni halin sa amon kusog, hindi ni halin sa amon abilidad, initanan Ginoo nagagikan sa imo. Busa nagapasalamat kami. Thank you so much, O Lord Jesus Christ, sa padayon nimo, hallelujah, nga paghatag sa amon, O Lord, bisan pa man, hallelujah, sa kusog Ginoo. Naghangyo kami, let the anointing of wisdom, knowledge, and understanding ibubo sa amon tanan. Bisan pa man sa sini nga mga pulong karon nga amon Ginoo Dios paminawon sa sini, O Dios, hallelujah, nga kautuhon. And may the blood of Jesus covered us. Sa ngalan ni Kristo Jesus, kita tanan magaingon. Amen kag amen. Magaling ko tatanan. Ang Lucas Kapitulo 2, versikulo 13 pakadto sa 14. Usa sa mga tun-an naton ining awit sa mga anghel nga nabatian sa mga magbalantay sa mga karnero, which is to honor God's glory, receive favor from God. Ini nga alawiton, it is amazingly tungod since from the history began. Yes, of course, ang magbalantay sa mga karnero, sila ang unang nga witness nga nakadungog sa mga gitawag pagsulti sa anghel, kag sila mismo ang una nga nakadungog sa alawiton nga gisulti o gikanta o giawit sa panon sa mga anghel. According pa sa Luke sa chapter 2, in verse 13 to 14, siling padari, suddenly a great company of the heavenly hosts appeared with the angels, praising God and saying, in verse 14, glory to God in the highest, and on earth peace to men on whom His favor rests. Sa Cebuano sa aton pinulungan, og sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Sa verse 14, dalaygon ang Dios sa kaytas-an og sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Amuning usa sa mga alawiton sa mga anghel mismo sa pagkatao ni Kristo Jesus. Ini nga gitawag passage sa kasulatan, hindi lang kay usa ka awit sa mga anghel as a great company of a heavenly host, kundi naghatag sila og pinakanindot nga examples para sa aton. Why? Nga aman, sila mismo, they are already dwelling dito sa kalangitan. Ang ilang mismo nga gitawag gipuy-an dili yuta. Ini nga klase sa gitawag statement sa verse 13 kag 14, ang mga anghel ang ila giistaran didto na sa celestial heaven. Kag iya gihatag ini nga example para sa aton nga mga tao, nga bisan sila mismo nga mga anghel na nga nagpuyo dito sa kalangitan, still ang ilang gihimo gisimba kag gidaig nila ang Dios. Ingna imo katapad, ikaw pa kaha. This is what a great exhibit and example sa kabuhi naton. Hindi lang kay usa kini kaalawiton nga gihatag sa mga anghel, kundi usa kini ka motivation sa tao. Usa kini ka motivation sa tanan tao, usa kini ka gitawag paghatag og pagtudlo sa insakto og angayan nga buhaton sa tao mintras ari pa siya sa sini nga kalibutan. Nagpasabot mga pagtudlo nga gihatag sa anghel nga kinanglan ang tao sundo niya kag himuo niya mintras nga wala pa siya gikuha sa Dios sa sini nga kalibutan. Amo na nga ang Biblia naggambal within this passage sa verse 13 kag 14, ang pinaka-key verse diri kung lantaw naton speak about the glory of God.
ang pinakatema sa ilang alawiton, naghisgot kini sa himaya sa Dios. Kay ang wali naton dito sa muhon, since nga ang himaya sa Dios mibalik dito sa kitasan, kag ang Biblia naghambal, yes, mikunsad kini pagbalik sa diha nga natawo ang Mesias. Meaning, once again, the glory of God displayed whole universe. Diri naton makita ang Dios nga aton gialagaran, once again gihatagan niya dako nga pagtagad ang tao. Amo na nga ang praises nga aton makita diri speak about the glory of God. And within this passage kun lantaw naton, ingon pa diri, God made everything for His own glory. Ang Biblia naghambal nga ang himaya sa Dios amo ang pinakatima sa alawiton sa mga anghel. It is because ang tanang butang sa langit ug sa yuta, involved ang tanan nga mga anghel sa kalangitan. Ang Biblia naghambal, gihimo ta sa Dios for His only one purpose. Ang Romans sa chapter 11 in verse 36 naghambal, siling pa sa Bible, for of Him and through Him and to Him are all things, to whom be glory forever. Ang Cebuano naghambal, kay gikan kaniya, og pinaagi kaniya, og alang kaniya, ang tanang butang, iya sa Dios ang himaya. Nagpasabot nga gikanta ni sa mga anghel tungod kay ila gidumdum kag ila nakita kag ila na eksperyensyahan kag ini nga mga anghel may lawom sila nga kahibalo nga ang tanan butang gihimo ni para sa iya kahimayaan. There is no such thing as exemption sa tanan nga creation sa Ginoo. Ako nagtuo, ang reason kag purpose nga gihimo niya ang tanan butang indi kay para lang sa imo kaugalingon. Gihimo ka sa Dios hindi lang para sa imo pamilya, gihimo ka sa Dios hindi lang kay sa imo profesyon, gihimo ka sa Dios hindi lang kay para sa imo trabaho, gihimo ka sa Dios hindi lang kay magpangalipay ka o mag-enjoy ka sa sini nga kalibutan. The main reasons nga gihimo ka sa Dios sa usa lang ka rason, para ka sa himaya sa Ginoo. Amo na nga ang tao, sad to say, kung mamatay siya sa sini nga kalibutan, nga wala niya na fulfilled ang plano sa Dios sa iya kabuhi, meaning someday he will gain consequences. Nagpasabot wala matuman ang insakto nga intensyon sa Dios sa iya kabuhi. Why na fulfilled ang plano kag tumong sang Dios iya kabuhi? Kay ang plano kag tumong sang Dios iya kabuhi gihimo sa Dios para sa himaya sa Ginoo. Nakuha ninyo? Why na iban nga rason? Bali-balihon nimo ang Biblia. Ang Ginoo, ang main kag highest nga reasons niya nga gihimo niya ang tao, nga gihimo niya ang hangil, nga gihimo niya initanan nga mga binuhat sa usa lang ka rason, gihimo ni para sa himaya sa Ginoo. So mga kaigsunan, wala ka mo nagsala kung ang inyo gihimo ang pag-alagad sa Dios. Nga amo ni ang insakto nga kabuhi nga inyong napilian. Amo ni ang insakto nga dalan nga inyo napilian. Amo ni ang insakto nga desisyon nga imong gihimo, nga ang imo kabuhi imo idibot sa pag-alagad sa Dios. It is because gibuhat kaniya para sa iyang himaya. Meaning, ini nga mga anghel, iya gitudluan ang mga magbalantay sa mga karnero, although giagi lang sa alawiton, pero naghatag sa ila sing pinakamatakom nga guidance kag idea sa ila nga kabuhi, nga mintras buhi pa sila ang ila kabuhi, gamiton nila sa paghatag kay mayaan sa Diyos. Pakpakan na to ng Ginoo. Kadayon, ang Biblia naghambal siling padiri sa ikadua. We are commanded to declare His glory. Gisugo ta sa Dios, may ara hambal ang Biblia nga gisugo ta sa Dios aron nga ang himaya sa Ginoo aton ipalapnag sa sini nga kalibutan. Meaning, let us show His glory upon thy people. Amo ning gihambal dito sa 1 Chronicles in chapter 16 sa verse 24. Declare His glory among the nations, His wonders among all people. Sa Cebuano naghambal, isangyaw ang iyang himaya ngadto sa mga kanasuran og ang kahibulungan niyang buhat ngadto sa tanang katawan. Meaning,
nga may pagpasalamat ta, nga may mga pagdaig ta, it is because ebidensya kini nga gisangyaw naton ang kaayo kag ang kahimayaan sa Dios nga aton eksperyensyahan. Ang himaya sa Dios nga aton natagamtaman, aton kini gisangyaw sa mga tao nga wala pa nakakaplag sa kamaturan. Ang Biblia naghambal, obligasyon nato ni. Kuha ninyo, responsibilidad nato ni kag himuo nato ni mintras buhi pa ta. Amo na nga kita nga nagatestimony ta sa tunga. Amen. Nga nagadayig ta, nga nagasimba ta, nga nagapasalamat ta, pag-declare na sa himaya sa Dios. Nga sa kabuhi nimo, gipakita nimo sa iban nga tao nga ikaw gikaluy-an sa Dios. And the third thing, ingon pa diri sa Biblia, we are also commanded to give God's glory due unto His name. Iya tagisugo nga ang tanan naton nga mga nahimo, ang tanan nga mga achievements, ang tanan nga mga kadaugan, waay sang iban nga magdawat sini nga kahimayaan ang Dios lang. Amen. Ang kadaugan sa children, ang kadaugan sa mga gitawag young people, ang kadaugan sa mga church, apil na ang sa gitawag sa muhon, ang sa lawis, apil na ang sa gitawag sa tamiaw. Initanan, waay ngalan nga mapasidunggan. Hindi kay simbahan ang mapasidunggan, hindi kay ang organisasyon ang mapasidunggan ang ngalan ni Kristo Jesus. Kag amuni ang gihimo naton. Let us give God's glory nga siya ang tag-iya sini. You know, just imagine, siling pa sa Psalms in chapter 29, verse 1 to 2. Give unto the Lord, O you mighty ones, give unto the Lord glory and strength. Sa verse 2, give unto the Lord the glory due to His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Gisugo ta sa Dios nga ang tanan nga aniya kanato ihatag naton balik sa Ginoo. Amen ba? Ini nga pagpasalamat hindi niya sa tao. Ini nga pagpasalamat hindi ni para sa nagpasalamat. Ini nga pasalamat para ni sa tag-iya sa tanan nga amo ang Dios. Amo na nga kung ang Kristohano nakasabot lang siya. Nga ang tanan butang nga gigunita niya, ang tanan butang nga iya gikuptan sa sini nga kalibutan, kung nakasabot lang siya, hindi siya amo ang tag-iya sini. Ang tag-iya amo ang Dios. Sumya ang aton kabuhi, hinatag kag hinulam lang sa Ginoo. Amo na ang pulong sa Dios kung lantaw naton. Let us give the glory unto the Lord. Lantaw lang. Ang gisulti na kun gahapon dito sa kaungkod. Si King Nabucodonosor sa nagsaka sa dito sa atop sa garden sa Babil, sa iya nga palasyo. Nakita niya ang katahom sa Babylonia. Iya gideclared sa iyang kaugalingon, ining kanindot kag katahom sa sining nga gingharian, naangkon ko kini tungod sa akon gahom kag kabantok. Meaning, na-miss si King Nabucodonosor, wala niya nahatag ang himaya sa Ginoo. Let us be careful, brothers and sisters. It is because walay kadaugan nga naglambot sa aton nga hindi nigikan sa Ginoo. Bisan mismo ining aton binyo, let us acknowledge nga initanan gikan ni sa Dios. Amen. Wala na hamuot ang Dios sa kabuhi ni King Nabucodonosor. Meaning, halin sa gagmay nga butang, hangtod sa dlagko nga butang, i-acknowledge yun nga ang Dios amo ang takos nga magdawat sa sini nga kahimayaan. Hindi ginaton pag-angkunon. Ano man kanindot sa activities, anuman kakadaugan sa activities, nindot ang mga services nga aton na eksperyensyahan, but still, initanan, ihatag naton balik sa Ginoo. Amen ba? Hindi ginaton pag-angkunon nga natabo ni tungod sa aton abilidad. Natabo ni tungod sa aton kaalam. Natabo ni tungod kay kita kwartahan. Initanan, aton gyud pirmi dumdumon nga nalambot ni tungod kay may Dios nga naghatag sa kadaugan.
amo to si King Nebuchadnezzar, wala pa siya nakahuman og sulti, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, karon dayon manaog ka sa imong trono, kag dayon magkamang ka sama sa baka, magkabuhi ka og muhalab ka og gunahon sulod sa 7 ka tuig. Si King Nebuchadnezzar, ang iya mindset as being human, giilisan as being instinct sa usa ka mananap nga baka. Nanaog siya, ang iyang paglakaw, hindi nalakaw sa tao, nagnaog sa iyang trono paagi sa kamang nga daw baka siya. Nga, waay niya gihatag ang glory sa Diyos. Amen ba? Pareha sa gihambal diri sa Acts chapter 13, kung lantaw na ton ang Biblia. Og sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Kis sa banay ni Benjamin, aron mo'y maghari kanila sulod sa 40 ka tuig. Sa dihang gipapahawa sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya, nakita ko nga si David nga anak ni Jesse, usa ka tawo nga nakapahimuot kanako og mubuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Dios si Jesus aron magluwas sa katawan sa Israel, sumala siyang gisaad. Meaning, si Saul ila gihisgutan ang iyang kaagi. Nga naglambot sa iya ang divine disqualification. Tungod kay way natapanahon sa pagbasa sa kabuhi ni Haring Saul. Just imagine, si Haring Saul, kung basahon nimo, nagpatindog siya og ribulto niya. If you read the story of King Saul, nagpabarog siya sa iyang ribulto, timailhan nga ang Israel nagmadaugon tungod sa iyang abilidad. Kag ang Dios wala nalipay sa kay Haring Saul. Until such time nga ang Ginoo nakita niya si David nga maoy mupuli sa kang Haring Saul. Why? Because King Saul na miss niya ang paghatag og himaya ngadto sa Ginoo. Nga waay sang nagapanag-iya sini ang Dios lang. Palakpakan nato na. And you know, brothers and sisters, because this is part sa aton introduction, there are 2 aspects of God's glory. Kung moingon ka gani himaya sa Dios, may 2 ka aspeto ang himaya sa Ginoo. Una, gitawag kinig inherent or intrinsic glory. Ini nga mga term, hindi nato ni mabasa sa Biblia. Hindi nato ni mabasa mismo even in English nga term. This term, although hindi naton mabasa, pero ara ni nga kalihukan. Kay moingon gani ka himaya sa Dios, may 2 ka aspeto ang himaya sa Ginoo. Amo ni ang bagay naton nga intindihon. Gitawag kini nga una is inherent or intrinsic glory. Ano ni ang intrinsic glory? Amo ni, only God who can be said to possess inherent glory. We don't give to Him. It is by virtue of who He is. Kadayon siling padre, man's glory is granted to him, but God's glory is essential to His nature. Ang inherent or intrinsic glory, ang Dios nagdawat siya himaya, hindi tungod kay gihatag ni sa iya. Kuha ninyo, nature ni sa Dios. This is what His inherent glory. Iya gyud ni siya. Nakuha ninyo, nagpasabot, bisan wala pa'y tao nga magpasidungog sa iya, still hindi ni makuha sa iya. Nakuha ninyo? Bisan wala pa'y tao nga musimba sa iya, bisan wala pa'y tao nga mag-alagad sa iya, magpabili ni sa iya, it is because nature ni sa Dios. He is what? As living by His intrinsic glory. Amo nang ang Biblia naghambal, kung lang tao naton sa notes naton, it cannot be taken away, it cannot be added to it, it is a total glory that cannot be diminished. Iyan ni sa Diyos. Kag walay tao
nga makahatag sini sa iya. Daan ni nga kinaiya sa Dios as word intrinsic glory. Nga walay binuhat sa langit kag sa yuta nga may naghatag sa Dios. Ang tao nakadawat siya og dungog tungod kay may naghatag sa iya. Kuha ninyo? Let's say for example lang, nag-eskwela ka, valedictorian ka, nakagraduate ka, giyatagan siya pasidungog, nga nakadawat siya, it is because may naghatag. Ang Ginoo way ni may naghatag sa iya. Iya ni nature as talking about inherent natures. Amo na nga kita, bisan hindi pa ta mag-alagad sa Dios, way ni nakapaiban sa iya. Kuha ninyo? Ingna imo katapat, bisan di ka pa mualagad sa Dios, way ni nakapaapekto sa iya. Iya ni, duna ni sa iya. Hindi maapektuhan ang Dios. Ang problema, ikaw kung way ka nag-alagad sa Dios, kaya apektado kasi na eh. Mabito nang ang Dios naton, siling padre sa notes naton, kung lantaw naton, He will give us temporal blessings, wisdom, riches, and honor, but not His glory. Kita, gihatag sa Dios ang tanan pasidungog. Blessings, good health, protection. Amo to gayon ang testimony ni Nini. Pasalamat siya sa may ngalawas. May bidin siya magyud. Ingana. Ini tanan ihatag ni sa Dios sa aton except His glory. Amo ganin ang Ginoo, ano ang iya panumpa kag ano ang iyang gikasuban. Siling pa niya sa Isaiah, dili ko gusto nga ihatag ang akon himaya sa mga larawan. Kuha ninyo? Ikaw matagan kaniya panalangin, matagan kaniya o gitawag extension sa kabuhi, ma-preserve niya ang imo kabuhi except glory. Nga, ang glory manggod, behind this everything, pagsimba manggod ni. Oh, let's say for example lang, ano nga bal niya sa Isaiah? Dili ko mutugot nga ihatag ang himaya dito sa larawan. Anong gihimo karon sa mga tao? Di nila gihatag ang glory sa Dios ba o sa larawan? Amon nang gikasuban sa Dios. Meaning, God, He is what provide all things. He give all things, but His glory, He is what is selfish God. Mahatag niya ang tanan nga butang, pero parte sa himaya, dalok siya nga Dios. Hindi siya gusto nga may kabahin siya sa sining nga himaya, nga siya lang ang nagpanag-iya sa sining nga himaya. Amo na nga ang mga anghel, nakahibalo sila kung sinong hatagan sa himaya. Kagitudluan niya ang mga tao, kung diin niya ihatag ang himaya niya. Amo na nga ang Dios, suko siya kaayo kung ang himayaon sang tao. Amen? Kung ang simbahon sa tao, kung ang ludhan sa tao, ang naghatag sa himaya. Suko ang Dios kung ang simbahon sa tao, ang ludhan sa tao, ang Dios nga mao ang tag-iya sa himaya. Silang pa sa Dios, dili ko mutugot nga akong himaya, ikadto dito sa lain. Nakuha ninyo? Lantawa lang. God will do everything. Sa hindi man pagpahinaway, lantawa lang. Anong gihimo sang Dios kay Kibuloy? Gisapdong sa Dios. Nga, lantawa bala ang iyang membro. Sino nang nahimaya? Ang Dios o si Kibuloy? Sinong gisimba nila? Ang Dios o si Kibuloy? Hindi gusto ang Dios ini. Kag siling pa sa Biblia ko, lantawan ninyo ang tanan nga mga nagluhod sa gitawag sa larawan kay sa Dios. Lantawan ninyo ang ila kabuhi kag pangabuhi. Lantawa kung wala ba'y tunglo nga dala. May tunglo nga dala kay nga hindi buot ang Dios nga ang himaya niya didto ihatag sa lain. Oh, bisan ini si Romeo, simbahon na to ni dugay mapatay ni si Romeo. Hindi gusto ang Dios nga simbahon ng tao. Kitapod nga nagsimba, posible nga patyon po ka sa Dios kay nga ang Biblia nagambal ang himaya niya gibalhin nimo didto sa sining nga tao. Anong natabo sa mga Israelites?
ang natabo sa mga Israelites sa gipagawas na sila dito sa gitawag sa Ehipto. Kahibalo na sila kag nakakita sila sa grabe nga milagro nga gihimo sa Dios. Just imagine, brothers and sisters. Bisan sa personal na lang nimo mismo nga imaginations kay nga ang record, ang distansya sa gitawag sa gitawag sa dagat nga pula, ang tabukunon sa mga Israelites, hindi ni maglayo ang diri kag ang Cadiz. Hindi ni maglayo ang Agnaya kag ang Santa Fe. Lantob lang distansya sini. Pero siling pa sa Bible kay ginaagyan na sa mga dagko nga mga barko. Amazingly, according pa sa record, ang ila gitumban hindi basa nga yuta, daw siminto. Wala gani na nga basa ang ilang mga sandalyas, giano na nga pagpaagi sa Ginoo, ang matagkilid sa gitawag sa tubig nga gipika sa Dios, daw paril nga siminto nga walay tubig nga mopisik sa ila. Pero ang makita nila sa matagkilid, klaro kaayo nga gitawag dagat. Pero ang dagat nga ara sa kilid nila wala nagpisik dito sa ila. And then at the same time, kung lantaw na ton ang Biblia, brothers and sisters, ang gipabuka sa Dios nga dalan, hindi to kay usa lang ka metro, 2 ka metro, syado kalapad ang gipabuka sa Dios kay nga sobra 2 ka milyon ang muagi sa sadto nga gitawag dalan. Pero luyosin ni tanan, ang mga Israelites kag ang mixed multitude nga nagupod wala nakakita sa milagro sa Dios. Pag-abot dito sa kamingawan, sa pagsaka na ni Moses dito sa bukid sa Dios, may nagdesisyon dayon, maghimo tag Dios. Base hindi na mulugsong si Moses. Siling dayon ang utor, pangwaa ang ilang mga bulawan nga mga ariyos, o pangwaa ang ilang mga kulintas na dadadiri kay tunawon naton kag himuon naton usa ka Dios. Gitunaw ako nagto, hindi to kay masiling aksidente nga nahimo baka. Ara gito sila hunahuna nga baka ang himuon. Paghimo na sa baka, gisimba nila, nagsayaw-sayaw sila kag siling nila, amo ni ang Dios nga nagluwas kanato. Diin man nila gibutang ang himaya. Dito na sa baka nga ilang gihimo. Pagkakita sa Dios, siling ang Ginoo kay Moses, lugsong na dito kay nakita ko ang katawhan nga misuay kanimo. Ari ang Dios, nagsultihanay sila ni Moses sa gitawag sa bukid sa Sinai, pero nakita sa Dios ang gihimo nila, ang ilang gisimba, hindi na ang Dios kundi ang baka nga gihimo nila. Paglugsong ni Moses, silang day ni Moses, pamatyo naton ang tanan nga nagsimba sa sini nga gitawag larawan. Nga, hindi gusto ang Dios nga ang himaya niya ibutang nimo sa tao. Siya lang ang nagapanag-iya sini. That is what His intrinsic glory. Amo nang ang tao, malipay ang Dios kung sa iya kabuhi na himaya ang Dios. Ang ikadua, gitawag kini sa Bible as ascribe glory. Ano ning ascribing glory? Ascribe to the Lord the glory due to His name. Bring an offering and come into His court. Ano ning ascribing glory? Ascribing glory to God means acknowledge and magnifying. Meaning, kahibalo ka na nga ang Dios amo ang takos nga magdawat sa himaya, gihatagan ka sa Dios og pinakamatahom nga oportunidad. Ano ning oportunidad? Nga ang Ginoo mahimaya nimo sa imo kabuhi. Amen ba? Na imo katapat, gihatagan ka oportunidad sa Dios nga mahimaya ang Dios sa imo kabuhi. So meaning, ang imo pag-awit, ang imo pag-alagat, ang imo pagsimba, mahamot ang Dios kay nganuman ang himaya nga para lang sa iya imo gihimo, imo gifulfilled. Meaning
Ang himaya nga para lang sa Dios gituman nimo nga nahatag yun dito sa iya. And that is what ascribing glory. Ikaw mismo may kaalam ka kundi ini mo ibutang ang imo pag-alagad. And that is what ascribing glory. And this time, ang Diyos naton, ara ang iyang nature as in intrinsic glory, musamot og kalipay ang Diyos kun ang aton kabuhi napahimaya naton siya. Anong word nga magnifying? Meaning is to make great. Wow. Pasabot nga sa pagsayaw nimo, sa pagkanta nimo, musamot ang Ginoo kadako sa imo kabuhi. Amen ba? Pero lantawan ng mga tao nga way sa Ginoo, mga tao nga way napuslan sa Dios, ang Ginoo para sa iya syado kagamay. Pero para sa aton, dako ang Dios nga aton gialagaran. Is to make great. Second is to enlarge and to increase. Amo ning word nga magnifying. Amo nang gistate dito ni John the Baptist, the Lord increase, but I am decrease. Nga, ang tumong kag tuyo naton sa sini nga pag-alagad, hindi kay kita ang magdako. Kuha ninyo? Ang aton pagpasalamat, ang aton paghatag, ang aton nga gitawag pagpa-Thanksgiving, ang yearly Thanksgiving naton, ang pag-contribute naton sa aton nga gitawag mga lutuonon para sa aton yearly Thanksgiving, hindi kay kita ang magdako, kundi ang Dios ang magdako sa kabuhi naton. Nga, tungod kay, you are really magnifying God. Napulpilled ang pangandoy sa Dios sa imo kabuhi. Kagdayon, ang word nga glory, kung lantaw naton sa Biblia, because glory, it is the supreme duty of Christianity by means of giving God's glory. And the Lord glory, mao na ni. Gitawag kini sa Hebrew word nga kabud. Kita tanan mo ingon kabud. Ano ning kabud? Dito sa 1 Samuel, sa chapter 4, verse 21, sa naagaw na ang Ark of Covenant, nanganak ang usa sa mga umagad ni Eli. Pagwa sa bata, ginganlan niya og ikabod, meaning the glory of God has been departed. Ang word nga glory means is kabud. Kita tanan mo ingon kabud. Meaning it is whiteness. Wow. Ang glory, bugat siya. Ang word nga kabud, kung lantaw naton sa notes naton, gitawag kini as kabad, meaning it is what heaviness. Let's say for example lang, gaina, pagsaka ni Nonong, nanagana siya kay basi kon mulukso siya, ulo na lang maglabaw. Kuha ninyo? Ito, bitaw, ang may mga murag kabugaton, managana kagyud. Kay ang nag-ubra ba sini gamay nga tao. Base ko na iya lang gihuna-huna, sumala lang sa kabugaton niya. Oh. Meaning, ang himaya sa Dios may kabugaton. Amo ning usa sa gihisgutan sa mga anghel. Kag amo ni ang aton karon hisgutan as the word glory. Amen. Ang word nga kabad in the Old Testament, it is heaviness. Represented His greatness and His presence. Ang presensya sa Dios may kabugaton. Amen. Meaning, kung lang taon naton sa notes naton, in Psalms 19 verse 1, the heavens declare God's glory. And the Bible says, how we give God's glory.
Una, we serve God with heaviness. Amen. Lingi ang inyo tapat. Kita, nagbugat lang aton timbang, pero hindi bugat ang aton pag-alagad. Amen. Syaro nga di magbugat ang imong timbang. Kasi adlaw litsyon, halin pa sang 25 nga litsyon. Mahuman ang litsyon dito pa sa pizza size. Amo na nga kung imo gani hatagan litsyon, mo ingon, litsyon naman. Pero pagbutang hurot gyapon, amo nang nakaayo sa Ginoo. Nakaingon gid ko, gabing kinanay sa litsyon, pero mahilis man lang gyapon. We serve God with heaviness. Amen. Inabang makadugay tas pag-alagad, labi na mo atubang na ta sa 2025. Butangan naton kabug-aton ang aton pag-alagad sa Diyos. Because God's glory, meaning is heaviness. Dunay kabug-aton ang himaya sa Diyos. Meaning, ang pag-alagad sa Diyos, may pressure gyud. Kuha ninyo? Amo na nga usahay kon lantoblan ninyo sa matag extension. Sa panahon nga ato na gani Thanksgiving sa extension, may pressure wala. Sino nagpasalamat diri unang tamiaw, may pressure wala. May pressure. Ang nagpa-Thanksgiving sa muhon, may pressure wala. Sa nagpa-Thanksgiving ang lawis, may pressure wala. Amo ni ang himaya sa Diyos. Nagpasabot, bagay na ton sabton nga ang pag-alagad sa Diyos, hindi ni hapos. Hindi ni hapos. Amo na nga usahay, may pressure sa pag-alagad. Amo na nga ang hindi kaagwanta sa pressure, mangluod. Labi na kon, iningadaan sa grupo naton, sahay, may ara magid nga daw, medyo daw masiling naton, inang kusog kayo manugo, di blame? Oh? No? Way ka pa kalingkod, musugo naman. Oh, himoy-boyin ninyong manok. Way pagani ka human, o pag-init na kamo tubig. May pressure. Inga na. Hindi na naton malikayan. Parte na sa pag-alagad sa Diyos. Amo ning butang nga sabto naton. Amo na nga kung kaisa sa tagsa kagitawag pagpasalamat, labi na sa highlights naton sa 31, sa grupo naton may mga pledgista, hindi malikayan nga way pressure. Hindi na malikayan. Ang himaya sa Dios may kabug-aton ni. Amo na nga may pressure gid nga dala. Amo na nga kung hindi ni mo laparon ang imo hunahuna, hindi ni mo palawman ang imong panabot, ang mahitabo gyud mahiubos ka. Amo na nga ako nagtuo ining 2025, baliko na kon ang akong giambal. Ining 2025, kwaon tanan ni inang kinaiya nga dali mahiubos, inang dali masilo. Inang dali imo makita manunggod kundi hatagan pinggan. Mo makita na. Kwaon tanan na. Subong sila. Nga may kabug-aton ang pag-alagad. Amo ning state dire. Ang examples naton, ang Luke sa chapter 3 verse 17 nagambal. His winnowing shovel is in his hands to clear and cleanses his flow and to gather the wheat and store his granary, but the chaff he will burn with fire that cannot be extinguished. Nagkupot siyag pala aron lainon ang dagami gikan sa mga lugas.
ug unya tigumon ang trigo dito sa iyang kabalik. Apan ang dagami iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang gisgutan diri sa Cebuano ang dagami. Pero dito sa English ang gitawag diri is chaff. Ang chaff is different sa dagami kay ang dagami lawas na ni. Pero ang English ang word nga chaff inang pasi nga walay sulod. Kay nga man, ang gisgutan sini ni John de Bilab, si Kristo Jesus, nga siling pa niya, ang mukari pagbalik, bit-bit na niya ang pala. Agud nga laino niya, kapila na nato ni gi-illustrate sa inyo, agud laino niya, ang gitawag ang mga binhi o ang mga pasi. Amo nang according pa sa record, kay ini siya, kinaraani nga sistema, kung mangani sila sang trigo during the time. Karon moderno naman ta, bisan gani sa humay. Ang sa humay karon grabe na ka moderno ang mga equipment. Pero ang gitawag ang mga kinaraan nga sistema kung mag-harvest na sila, may pala gid ni sila kay nga ang ila sinatuyo para nga hindi sila mabudlayan, una ginalinas nila ang humay. Agud nga ang tanan nga mga gitawag lugas mga tagak dito sa Idalom. Amo ng proseso nila ilagi na tamakan pag-ayo kay nakaabot ko sina sa Manong Mario sa ila dito sa una sa Bigon niya kay may umayan is Manong Mario. Tamakan na nila, linason na nila. Mga tagak na dito ang tanan nga liso sa humay. Ining ila trigo ni pero ang aton humay pero the same lang gihapon ni. Kung mapundok na ang tanan nga mga lugas dito, magpili ni sila kung diin ang hangin pauyon. Mopili ni sila. Kung habagat, ila po na ipauyon ang pag-itsa sa pala. Ang mga walay sulod, mga palid yun na, kag dito na mupundok sa unahan, while ang mga unod, di yun na mapalid, di rin na magpundok sa tubangan. Kuha ninyo? This verse, it is refer to the church. Amen. This verse, it was refer to the church. Nga, ang gihambal ni Warren sang Friday or something sang prayer meeting naton sang Wednesday, ang unang nga hukman ang mga Kristohanon. This is what refer to the church. Ano ang punto diri? Siling pa diri sa notes na to. Before Christ returns on earth, He will comes first to His church. Kaya ang unang nga hukman ang simbahan. Ang unang nga gitawag hukman kita. Ang Biblia nagambal, before Christ returns on earth, He will comes first to His church with owing shovel to separate the wheat from the chaff. Lain magud ni ang mga binhi nga may sulod kag ang binhi or ang lugas nga walay sulod. Amo na nga iitsa niya sa hangin agud masiparar kini. Amen. Amen ba? Ang Biblia nagambal, the word chaff, he being no full grain in the inside. Nga ini nga chaff, nga mupalid sila. Nga paliron sila sa hangin. Tungod kay walay sulod nga lugas ang ilang nga gitawag kabuhi. Ang panit lang ang ara, pero walay sulod. Nga mapalid sila, nga walay igong kabugaton. Ano ganing himaya sa Diyos? Ano ganing himaya sa Ginoo? Kabugaton. Sinoning mga palid? Ang mga tao nga walay kabugaton. They are what separated. Amo nang ang Bible nagambal, the word chaff, having no full grain in the inside, a light has without heaviness or empty. Mapalid sila kay nga walay sulod. Kita tanan mo ingon, walay sulod. Amo ba ni nga kabuhi ang aton gipangita? Nga way sulod. Sa inyo kuno nga way sulod. Amo ning mga Kristohanon, according pa sa notes naton, ingon pa dire,
when Jesus Christ comes to His church, there will be a divine separations, divine restorations, and divine arrangement. Because the church of Jesus Christ today is filled with carnality, worldliness, lukewarmness, laziness, and without the burden to carry. Wala siya'y kabug-aton sa iya pag-alagat. Lantawan ning mga tao nga way kabug-aton sa pag-alagat. Lingaan ninyo inyo tapad. Tawan ninyo ni mga way kabug-aton. Waay kabug-aton. Amo na nga balikon nakon. Diferensya ang Kristohanon nga may kabug-aton sa pag-alagat. Diferensya. Hindi ni kay ang iya tumong, magsige lang siya glantaw, magsige lang siya pamati. Ang mga tao nga may kabug-aton diha sa pag-alagad, mangita ni siya paagi nga ang kabuhi mapuslan sang Diyos. Kadako sa aton, buluhaton. Amo na nga usahay, labi na ini kahapon, siguro do makapuyan ka na. Pero lantawan ni kung may burden ka. Lantobla kung may burden ka. Lantobla kung may kabugaton ka. Bisan nano kakapoy, malipayon ka. Amen? Lingay nyo tapat. Diba, malipayon ka. Pero ining way burden, o magsigil na nagyungod. Daan pa nga daan nga ang itsura daw gayungod, dugangan pag yun nga magyungod. Oh. Lain ang may kabugaton, dia really enjoy, bisan grabe ang activities, bisan grabe ka busy. Pero iyagyapon mabatyagan ang enjoyment. Amen. Grabe ang pressure nga naglambot sa iya. But still he enjoy. Amo na gipangita sang Dios. Amo na nga ining 2025, I know nga ang Dios may lain naman nga eksperyensya nga ipa-eksperyensya sa aton. Ang aton lang pangayoon sa Dios, gabay pa nga sa gihapon do na tay kabug-aton. Kay kung madula na ni nga kabug-aton, ako nagtulang tawon ning mga tao nga way kabugaton. Bisan nining aton musician, kung way na ni kabugaton sa pagtukarya, di na ni ganahan ni bisan sa pagpractice. Oh, di na ni ganahan. Madula na ang imo interest, madula na ang imo excitement. Ang way kabugaton, di na nilayan magkadto sa simbahan. So what we need, brothers and sisters, is a burden, and that is what God's glory. Amen ba? Pakpakan na to ng Diyos. Kagdayon, sa magabarog ta diya sa tiilan sa Ginoo tungod kay may another service ta karon sa hapon. Lantaon naton ang examples naton sa Isaiah in chapter 32 verse 9 to 11. Rise up, ye women that are at ease, hear my voice, ye careless daughters, give ear unto my speech. Many days and years shall be trouble, ye careless woman, for the vintage shall fail, the gathering shall not come. Tremble, ye women that are at ease, be troubled, ye careless ones, strip you and make you veil, and gird sackcloths upon your loins. Sa Cebuano, mga babae nga nagkinabuhi nga haruhay. Kita tanan mo ingon haruhay. O wala lang magtagad, pamati kamo kanako. Verse 10, mga usa ka tuig sukad karon. Amen ba? Mga usa ka tuig sukad karon. Mangurog na kamong mga babae nga mga dato og walay kabalaka. Kay sa tigpamupo sa ubas, wala na kamoy mapupo. Busa pangurog kamo sa kahadlok, mga dato nga babae og walay kabalaka. Paghugas kamo og pagtapis og sako. Ini nga metapor nga gisgutan ni propeta Isaiah
almost 3 times gibalik niya ang word nga kamo nga mga babae. It is talking about as ye women nga nagkabuhi nga haruay, walay kabalaka. Amen. Sinong gi-refer niya? This prophetic verse is talking about considering to the last age of the church. Sa katapusan nga higayon, ang mga simbahan sa katapusan nga gisgutan ni Isaiah, because ang word nga ye women, it refers to the church. Amen. Singinay mo katapat, ikaw ang gisgutan sini. Amen. The priestly women refers to the whole congregations. In the Old Testament, the praised daughters of Zion, it's used in the New Testament as the bride of Christ, which is the church. Amen. Kag God twice warns Israel here about being at ease. Being at ease. Meaning, they are what? Content, comfort, to become less active or having no striving in spiritual. Wala na sila'y pagtagad sa espirituhanon nga pag-alagad. Amen ba? Anong nadula sa ila? Ang kabugaton sa pag-alagad sa Diyos. Amo na nga kita, this is what our last message sa aton Sunday worship sa 2024. Gabay pa nga sa 2025, aton pagyudugangan ang kabugaton naton sa pag-alagad sa Ginoo. Abi nyo lang, sa nagdaig taganiya, lantawa lang ang project na to. Amen. Nagamit kag napuslan. Lantawa lang ang aton gipangamuyuan. Lantawa lang ang striving naton nga makapatindog ta sini. Without the helps of the foreigner, muna nga baliko na kon, why ta foreigner dire nga may nag-supply sa aton. Why ta mga Koreano, why ta Amerikano, why ta Singaporean, why ta mga Hapones, why ta mga German nga nag-supply. Pero sa grasya kag kaluoy sa Ginoo natindog. Amo na nga tungod kay ara ang kabugaton naton. Arang kabugaton naton sa pagtabang, arang kabugaton naton sa paghatag og kahimayaan sa Dios. Amo na nga sa 31 ididikar naton ni. May mga tao nga may kabugaton nga ini nga gitawag project maatupan. May mga gipanggamit ang Dios. Lantaw lang. Ang gihatag sa aton sa Ginoo, nahimaya ang Dios kay nga nagamit naton sa pagsimba. Mag-ano man lang kung ini nga building natukod ni sa pinakamatahom with marble bricks kadayon nindot ang design, mag-ano man lang kung dako, pero waay nagamit sa pagsimba sa Ginoo. Yes, this is what very simple kaayo, pero ang pinakanami dirita nagsayaw sa Ginoo, dirita nag-awit sa Ginoo nga natigayon ni tungod sa mga tao nga may kabugaton. And this is what glory. Amen? Hindi naton masabtan ang himaya sa Dios kung walay kabugaton sa imo kabuhi. Moingon ka ganig kabugaton, it involves pressure sa pag-alagad. Amo na nga kung kaisa, daw maimpito ka kay nga tungod sa pressure sa pag-alagad. But you know, brothers and sisters, that is parte na sa himaya sa Dios. Lantawa lang sa nahumana, enjoy kaayo ang aton gitawag celebration. Sa na Christmas party ang mga young people, at iska kayo kay nga bisan ulanon pagdaso kayo, hindi ka mabalaka kay nga may ara sila igo nga pasilungan. Bisan unsaon ang mga gitawag ilagi drips nga mga decorations, hindi siya mabasa kay may atom. Meaning,
Ini tanan gi-provide ni sa Dios kay kahibalo ang Ginoo nga ini nga lugar diri man naton sa simbahon. Amen ba? Amo na nga this time ang Dios takos kag angayan siya nga magdawat sa kaymayan. Amo na nga sa 31 ari tatanan kay nga witnessan naton ang paghalad sa aton gitawag project nga nahuman natigayon tungod kay may mga tao nga dunay kabugaton. May mga nagsekreto lang dito ug hatag sa aton gitawag treasurer nga amo ni ang ilang nga pledge, amo ni ila pledge hantod nga natigayon kini. Amen. Nga may mga tao nga may kabugaton. Hallelujah. Aton gunitan ang aton katapat sa wala kag sa tuo kag kitang tanan mga muyo ta sa Dios nga sa 2025 gabay pa nga ang aton kabugaton sa pagsimba. Hallelujah. Madugang diha sa Ginoo. Inyo lang, way pa nato ni mahuman ang topic na to. May saad ang Ginoo diri sa notes na to. And His favor rests on them. Meaning, ang mga tao nga nakahatag og kahimayaan sa Dios nga may kabugaton, ang pabor sa Dios ara sa iyo. Amen. Hindi gina matabo nga hindi ka paboran sa Ginoo. Ang pabor sa Dios ara sa imo. Baliko naton, God has no respecter of persons, but He flay favorites. Magaampo tatanan diha sa Ginoo. Magadungan ta. Hallelujah. Yes, Lord.